So, mga Lods, pag-usapan natin yung mga post ni Superfly kasi siya yung sinasabi ng mga tao na na person of interest, hindi pa naman siya suspect, wala pa namang totoong allegation sa kanya, pero sinasabi ng mga tao na si Superfly daw yung tinutukoy nitong si PNP chief, so, si Sir Ines. Tapos galing to kay Cyberflex, pakinggan natin. Bilang pasimuno raw sa nangyaring kaguluhan. Sino itong mga nasa likod ditong nagulo? Hip-hop gangster, yun ang nakukuha natin. At na-influensyahan sila ng isang rapper. Okay. So, in fairness naman kay dito sa idea na to, marami kasing rapper na nag-encourage na pumunta ng Luneta. Okay, so hindi necessarily si Superfly yun, pero medyo maingay kasi siya yung isa sa mga pinakamaingay sa social media in relation dito. I believe si Omar Baliw din, once upon a time nagsabi siya about dito and ini-encourage din niya pumunta yung mga tao sa Luneta. In fairness naman sa mga nagpunta sa Luneta, wala namang problema doon. In fairness naman sa mga nagpunta sa EDSA, wala namang problema doon. The problem was in Mendiola. Kasi may mga nagmarcha from Liwasang Bonifacio. Sana papanood nyo yung isang content ko doon bago ito. Kasi tatlo yung pinost ko na content. Isa kay Kong, isa kay Banat Bay, isa dito. So panoorin nyo yung isang about kay Banat Bay. Kasi meron dong mga, dun sa Liwasang Bonifacio, meron dong nag-encourage na magmarcha sa Malacanang at magbukas daw ng mga lighter. So, I guess medyo malalim pa tong storya na to. Hindi lang to natatapos dito sa mga rapper na to. Pero let's be clear here na hindi lang naman si Superfly yung problema rito. Sa tingin ko, kung meron man kailangan imbestigahan lahat ng nag-post na rapper, including myself kasi nag-share din ako kaso malinaw naman na sinasabi ko, I am not against any rally kahit anong suot mo. What I'm against is yung panggugulo, yun, 'di ba? Sinasabi ko lagi, rally dapat is peaceful. So yun yung point ko ron. Anyway, tuloy na natin 'to. Ikaw ang magliligtas sa nalulunod nating bayan. So dan yung speech niya. Na agad naman naglabas ng statement patungkol dito. Sabi, kung ako ang masisisi dahil sa galit ng mga tao sa kagagawan nyo, at kung sa akin man isisi lahat, hayaan sana nila ako magsalita ng naaayon sa karapatan ko. Okay, dapat kung ako sa'yo, kumuha ka na ng abogado mo at huwag ka na magsalita. Lalo ka lang mapapatrouble niyan. Less talk, less mistake, sabi nga nila. Pero I guess no one is really advising Superfly. Syempre siguro, naging niya na yun nitong mga huli, naging parang branding niya na itong mga rally-rally na ganito di ba? Yung ayaw niya sa consumerism, di ba? Come on. Pero they're kids. Unguided lang minsan yung mga ginagawa. Pero again, hindi naman masama yung mga pinost niya nung mga nakaraan. Pero merong mga pinost na hindi rin maganda pagka titignan mo sa isang banda. Okay, mamaya papakita ko sa inyo yun. Tuloy natin. Hanggat di nila sa akin ginagawa yung ginawa nila sa bata, maaaring masisi nyo sa iba lahat ng kagagawan nyo, pero hindi kayo makakatakas sa mga Pilipinong alam yung pinaglalaban nila. Kung hindi nyo binaboy yung Pilipinas, walang ganyan. Humahanap lang kayo ng accountable, pero humahanap ko lang kayo ng sisisihin, hindi accountable. Accountability yon, okay? Pero ang tunay na may sala, yung mga sikmuran yung, sino ba yung kalaban mo exactly? Kasi blind rage kasi yung nangyayari dun sa ibang mga protesters Yung gusto lang nilang magalit onto something. 'Di ba? May naalala ko nung kahapon may sumisigaw, fuck the system, fuck the system. Pero yes, fuck the system, pero hindi niyo ba ano yung susunod na tanong na sasabihin mo pag sinabi mo fuck the system? Ano yung problema? What's the problem with the system? Why is it fuck, 'di ba? So, yan ang yung mga problema natin, if we want to resolve it properly, we have to identify them first. So, we should all agree that the problem is corruption. Now, within the corrupt system, who are the corrupt individuals? Okay, why do they thrive in this system? So what do we need to do? If we remove all the bad actors in the system, would the system be perfect or hindi siya magiging corrupt
per se. So kailangan yun yung pag-usapan natin dito. Now, bago tayo pumunta dun sa mga post ni Superfly, pumunta muna tayo dito sa post ni Fiscal EJ. If you wanna listen about law, si Fiscal EJ talaga yung the best dito. Teka, anuhin natin, i-share natin to. Kasi sa kanya talaga ako nakikinig kasi straight up lang yung batas na tinuturo niya. So, dito, diniscuss niya yung mga 5 pwedeng kaso ng mga tao na mga nanggulo kahapon. Okay, let's go. Riot police who did not throw stones themselves but used speeches, chants, or online calls to incite others to attack. The law punishes not just the act of violence but even the instigation. Ang penalty dito ay 6 months and 1 day up to 6 years in prison at multa na hindi lalagpas used speeches, chants, but here 100 were arrested and dozens were injured. Okay. But here's the real question. Ano ang posibleng kasong haharapin ng mga nahuli? Una, inciting to sedition. Yan, inciting to sedition. Okay, ano yan? This applies to those who did not throw stones themselves but used speeches, chants, or online calls to incite others to attack. Okay, so pagka nag-i-incite ka ng sedition, kaso na yon, kahit na inaano mo lang sila, hinihikayat mo basically, okay? Correct? The law punishes not just the act of violence but even the instigation. Ang penalty dito ay 6 months and 1 day up to 6 years in prison at multa na hindi lalagpas sa 400,000 pesos. So, the best way to analyze this sa case ni Superfly is let's go back to dun sa mga pinost niya. So, ito yung mga unang set ng pinost niya. Skutu, ayan. September 21, 2025. Ito, nakaranas na ba kayo ulit nakaranas na ba kayo ng kulit ng galing sa mga nasa ibaba? Ito The Purge. Gumanon siya. So, is this enough to say that he incited sedition? Well, in my opinion, no. Kasi, meron siyang mga mitigating post din na, kunyari ito. He posted this 6 days ago. We need to do a respectful protest first. Kasi ngayon pa lang nila makakita yung pagkakaisa ng kabataan. Okay, so ito lang. Alam mo na hindi naman niya ginusto yun. Pero again, that is just my opinion on the matter. Dahil kailangan tong tignan ng mga pulis. I'm just being fair here. Pinakita ko sa inyo yung post that I think is problematic. And I also showed you a post na will mitigate that. Kasi mas nauna niyang pinost ito kesa ito. And in fairness to him naman, kasi nakatutok ako dito sa balita na to hindi naman niya wala naman ako nakita na dapat ito yung gagawin nyo. Ayan 9/11 walang ibang bahid ng kung anong laban ng korupsyon. Di ba? Wala naman siyang sinabi na ito dapat yung gagawin nyo. Kaso may uniform kasi lahat ng ng taong pumunta doon. So, ito tingnan natin to. Walang magpupunit ng sedula, magigising meron madami. Basta handa lang kayo sa kaganapan na lang. So, ito si Tommy. Kailangan maitim na duwende natin. Wala naman siyang sinabi dyan na except itong post na to na I tend to see this as problematic. Pero of course, I'm not assessing that as any form of liability mga lods. Para lang clear tayo. Ang pinapoint out ko rito, meron siyang mga sinabing hindi maganda, meron din siyang sinabing maganda. Okay? So, wala naman problema kasi that you ask people to rally with you. But just make sure that the rallying cry is of peace and not of violence. 'Di ba? Simple lang naman 'yan 'di ba? Common sense lang 'yan kung tutuusin. Pero tingnan siguro the next best thing is we should listen to his speech, 'di ba? Tingnan natin. 500 taon upang sinilangan. Kung para sa kalayaan ng bayan, buong puso ko tong pag-aalayan. Okay. Lagpas 500 taon ang sakupin tayo ng mga Espanyol. Medyo malalim yung hugot mo corruption lang tayo, pero sige. 80 taon naman ang nakalipas mula na makawala tayo sa kamay ng mga Hapon. Ngunit, hanggang ngayon, patuloy pa din tayo nakakulong. Mahirap at naghihikahos. Okay, so this happened in Luneta. Okay, reports are saying that yung mga breakaway group na pumunta ng Menjola were not as big as the crowd in Luneta. Ibig sabihin, kung ilan man yung umalis dyan, hindi ganun kadami.
ang 'di ba, yun yung report nung 'di ba kung napanood yung about sa Kilabanat Bay at saka yung sa Liwasang Bonifacio. Maraming nagmamarcha sila sa Luneta, maraming sumama. Iba pa, gets? So I don't think na ano na siya lang yung kung may iimbestigahan, dapat hindi lang siya. Imbestigahan nila yung buong organization at saka yung sa Liwasang Bonifacio, 'di ba? Kasi I believe this is a huge net of people who allegedly organized that kind of kaguluhan, 'di ba? Meron pang mga post si Maharlika na may mga pupunta diyan, magdadala ng tubig, 'di ba? Huwag kayong aalis, 'di ba? Ano ibig sabihin nun? Doon sila nakakagulo na nga, 'di ba? Let's continue. Hindi dahil sa kamay ng banyaga, kundi dahil sa korupsyon ng mga madarambong na kapwa natin Pilipino. Right. I liken this dun sa sinasabi ni Vice Ganda. Si Vice Ganda kasi nagmumura pa, 'di ba? So halos ganun din yung vibes nito. Ang ninanakaw nyo ay hindi lang kaban ng bayan, kundi mga munting pangarap ng mga kabataan. Okay. Ako, bilang isang Pinoy, ay magsisilbing boses ng higit 100 milyon kong mga kababayan. Okay, sorry, you don't speak for me. Sorry, no thanks. I mean, I like your passion pero don't speak for me. Mamamatay. Kasi 100 milyong Pilipino, lahat tayo, actually 110 million yata tayo or 115. Pero if you are the representante of the Filipinos, I have to decline. I decline the offer but thank you nonetheless. Sila sa pagiging bulag, stupid, bigay sa karasan na ginagawa ng bansa natin. Okay. Bangon kabataan! Okay. Tayo ang sagot na nakasaad sa kasaysayan! Okay. Bangon kabataan! Iparamdam nyo ang tunay na pagmamahal ng lahat! Pagmamahal! Ikaw ang hindi kayo ng bayan! At ang silikot! Pinagihatan ng tao! Kung ang sinayaw sa mga hindi kayo para! Wala akong pinakaikulad! At kayo ay parang kayo sa ilusiyan! At ikaw ang hindi kayo hindi habang kayo may magandaan sa sasakyan na may mga nag-ating sundok! Okay. Mahiya at bumaba naman kayo! Nang maramdaman nyo yung sigaw at inaing na mga nahihirapan. Kaya, sa Yung bandang dulo na. aksyon at nakahirapan. At pagbayarin lahat ang kasali sa pamamalakad ng korupsyon. Okay. Pagbayarin. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Lahat kayo! Dahil ito, ang tunay na boses ng Pilipinas. Kami pakikinggan, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kung hindi nyo kami pagbibigyan, sa alak ng puso na kayo iiwas. Okay. At That's isa it. muling statement mula sa kanya. So parang very passionate lang naman. Wala naman siyang sinabi na kung ano yung masamang gagawin nila. Okay, as far as I can tell, kasi parang ano lang, mga motherhood statements lang na ako ay Pilipino, blah blah blah, this all, alam mo yun. Ang problema lang kasi ngayon talaga, there were organizers who actually wanted those kids to go to war with the police. That is what is established right now. I think yan yung pinopoint out nila Secretary Remulla, si Auntie Claire, di ba? I believe meron mga ganyang idea which actually is something na may sense kasi meron talagang violence na nangyari. That is undeniable at this point. So siguro ang pagtatalo na lang natin ngayon at this point, the level of organization, 'di ba? Was there any kasi merong pinost dito merong pinost kasi si Mark Gamboa rito. Isa sa mga tropa natin, si Modelos of Manila, papakita ko sa kanyo. Okay, Mark Gamboa, let's see. Ito, sabi niya dito. Okay, wait lang. Tingnan natin. Ito. Kasi naman, sinabihan ako ng source ko sa Maynila na bukod sa binayad sa rioters, may bonus pa sila pag nakasaksak daw, may extra 15K. Nakakasuka talaga. So, mastermind. Okay, sabi ni Jesus Falsis.
Former congressman, okay. Sino kaya yon? Lawyer, Phil-Chinese businessman. According to Billionaire and other reports. So, meron talagang mga taong nag-organize nito. Sabi ko nga sa inyo, to an extent, kung ano yung extent na lang ng liability ng mga alleged rappers na tinutukoy ni Chief PNP doon, diba? So, who knows at this point. Pero ang mali lang siguro dito is ginamit yung September 21 rally na overall peaceful naman siya para mag-start ng kaguluhan sa Malacanang. Ang problema, kulang supot, 'di ba? Kasi yung karamihan naman sa pumunta doon just wants accountability from the officials, 'di ba? I believe yan yung key takeaway natin dito. So, wag nating isipin na hindi naging successful yung rally na yon because of these bad actors. Napakaliit na percentage lang nitong mga tao na to na nag-incite ng violence sa kapulisan, pero overall it was a very successful rally in the sense na most people that went to Luneta went home safe. 999 million % dun sa mga laki, no? Sa EDSA, yung pumunta sa people were very peaceful protest. Actually, hindi. May 0.1 kasi may nagsuntukan na BDS John tsaka Pink, di ba? Yun ang gusto ko. Bago magtapos, nagsuntukan. So, I guess, yan lang muna yung sasabihin ko for now dito. I'd like to, kasi may ongoing investigation na, intay na lang natin kung ano yung kasunod. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege, mga lods.